Handa natin po sa isipan para sa mensahe ng ating Panginoon na pagbahagi sa atin ngayon ng ating pastor. Pagawin natin, ating pastor. Amen. Sa 2 Corinthians chapter 8, 15. 2 Corinthians chapter 8, 15. Second Corinthians 8:15. Sabay natin pong basahin sa verse 15 ng 2 Corinthians 8 o 8. Sa 15 go. As it is written, he that hath gathered much hath nothing over, and he that hath gathered little hath nula. Tayo po'y manalangin, manakabarin, kaya managparabor, kaya managayam ng Diyosag, yaman kami ako, iti saong na nabasa mi. Nagyaman kami, O Diyos, ti special number, kastamot ako katagiti amin, nga masusar iti ministeryo, tagapagturo sa mga bata. Ganon din po kagayin kahit at ako na yung ginagamit sa ministeryo, Diyos, ay kumito na to them, take care of them. At ganon din po bendisyon ti sao mo Diyos, mangkata kami, ti hamon. Kastamot mo Diyos, ti adibin mo sa rin kumanga, daan bilig na babayin, ti pagayatang. I pray, O Diyos, sayang imanok natin. I need thy power to reinforce my spiritual height, O God. That my mouth speak out thy word according to thy direction and control. I pray, Father, na tumatagnawa ng panampalataya ang bawat sa lahig na pusin ng kaaway, patawad sa amin na gawang kasalanan. I pray rin, O God, na huwag mo rin pabayaan ang mga nasa ibang bansa. At kami din po na bless them, challenge them by thy word, Father. And I pray to let them be with them with us this morning again. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Dito po sa ating 8 ng 2 Corinthians chapter 8 verse 15. Gaya ng mga susulat, ang mag-iipon ng marami ay hindi rin po sumusobra. Ang mag-ipon po ng maliit ay hindi rin nakukulangan. Okay? So meaning to say, pag kumita ka ng marami, hindi rin po sumusobra. Mabait ang Diyos dahil siya ang may kontrol sa lahat. Pag magbigay, hindi niya babawasan. Kasi alam ng Diyos ang kanyang ibinibigay. Yung pangangailangan ng bawat mananampalataya ay pangako po ng Diyos. You make a living by what you get. Tayo po'y nabubuhay, agbibiyag tayo, babaintin tayo alaay. Nagbanug ka, alaay din nagbanug ka, gusto mo't ipagbiyak. But you make life by what you gave. Nadaan, iti makunkunang nga biyag. Kada gudya kaintay. Kaya sa nangyari yan. Intin mo gamay, nang usar ti ministry, inusar mo ti pastor, at damat na isalakan ng kararwa, nagbiag dahil ti liwanag. Awan dal ti siknet, at dadat ti lawag. Iso nga nagbiag dahil. So nga niya tintin mo, mangtit gayang ti biyag. Kada kita, dahil ti ministry yung mga outside of the ministry, hindi yan ang tumbok po ng 2 Corinthians chapter 9, verse 6 down to 11. It is in the ministry. It is impossible to give without loving. But it is, it is possible to give without loving, but it is impossible to love without giving. Lahat po ng mga tao na magbibigay, ay posible silang magbigay kahit hindi sila magmahal. Pero imposible sa magmahal na hindi nagbibigay. Spiritual naman, yung pangalawa. Yung panguna, from the mind. Pangalawa, from the heart. Naalala ko si Rizal. Si Rizal ay lumaban po sa dalawa. Sa digmaan from the mind, digmaan from the heart. Kaya yung dalawang libro, El Penlobosterismo,
and no limitang correct. Nakalimutan ko yung isa. Touch me not ang kahulugan yung isa. Magbabasa rin si Rizal ng Bible during his days. Kaya lang, ang problema kay Rizal ay hindi po natuto yung tinutukoy niya yung daan ng kaligtasan. Talaga iba talaga yung pinili ng Diyos na maligtas. Pero we don't know. Pero sa kapanahunan noon ay wala rin itong nangangarap. Meron nangangarap yung mga Catholicism. Alam mo naman ang Katoliko, iba naman yung binibigay. The habit of giving only enhances the desire to give. Habit, yung ugali ni Mang Ted ay, it is not the ways na tinutukoy na kalikago Mang Ted. The spiritual growth of the church is measured by their attitude in giving. Iti paglago, iti makuna nga panambahan natin ay nasusukat po sa ugali ng mga giving, mga giver. Kaya kung payat ang church, payat po ang mananampalataya doon. Ibig sabihin, puripot silang magbigay. Maraming mga puripot magbigay. Alam niyo po, ang pagbibigay, hindi rin po natin pag-aari pagdating po sa sukatan. Kung what is your evidence na ako ay puripot? The Bible says, ayan. Hindi rin pwedeng itong mga hindi yung pwedeng nagkasala ang tao without a proven evidence or a provable cause. Yung mga bayan na it is beyond reasonable doubt. Maraming mga basihan na siya po ay nagkasala, tayo po ay puripot. The Bible says, straightening baga na tayo, na tayo po ay puripot, hindi lang puripot, mang-aagaw ng oras. Yan. Hindi lang mang-aagaw ng oras. Martirer po tayo. Bakit martirer? Pag-aralan natin sa worship service sa ngayon. Kaya, Christians, you cannot outgive God. You give God, it will come back to you. Fourfold. God multiplies whatever you have given to Him. He will multiply na Diyos. Pangako niya. Kung ang pagbibigay mo ay heartily, buong puso. Pero pag nagbigay ka, kapag talikod mo mayroong gossiping o mayroong ganyan, hindi pagpapalain ng Diyos yan. Ang pagpapalain ng Diyos, yung pong heartily, kasi pupuso amang Ted, ken si aayat, no puso kami, ayat dayday. From the mind, punto, apak siya. Apak siya. So, iti 9, verse 7, iti 2 Corinthians, umuna nga punto. It is not only for what we do that we are held responsible, but also for what we do not do. Numangmangtid ka, wino saan, obligado ka nga sumbatan to, iti samo ti Diyos. Iso nga mangtid ka, wino saan, obligado ka nga sumumba. Ano yung sumbatan? Sagutin mo sa Diyos yan. Pag dumating yung araw na Judgment Day. Katama ko yung sitla. Sitla, magbigay ka, hindi nagbigay. Ibinursa. Isang batang ito kinaapol Diyos na. Lahat po tayo. Kaya, tigibing, hamo ma-number, hamo ma-overcome ni Apo Diyos. Pagdating yung gift. Hamo ma-outnumber ni Apo Diyos. Apay, ni Apo Diyos kayo, nabakna. Kaya, namangmangtid ni Apo Diyos, sumubra apay kayo sa diktid mo. Kasi, so nga, it is good attitude for us to enjoy in our heart the attitude of giving. Dapat mayroon po tayong ugali mapagbigay. Dahil yung ibinigay mo, saan may amapukaw? Nudikit mangted tibiyag. Luminong ka, itiarak, patay tiyay, awat tibunga na. Nuang nga, pungtot apapin na tayo. Among gawin, nag-istorya nga ganyan, so nagitibabak ng, hindi ka observan, hindi nalalaing. At tungtong natibasig,
Pagkahiwalay na. Ngamin kung napaot kayo magtungtong, awan ti maistorya, niya sa marunungay. Pare, ikaw noon, ganito ka eh. Ayan. Ganon din sa'yo pare, noon, ganito ka rin. Pag nauma kayo nag-istorya, hindi. Kapag kayo tungtungan, may katong puntos, narastog ka pare, nantang. Hingga na pagtuloy ti apag sinaksak. So kung naging babaan, basit na nga, excuse me, do something outside. Yan. Kasi ayaw nila dumating yung puto, may gusto istorya. Tama yung gusto istorya kay. Nung may gusto istorya, istoryahin natin asawa da. Nung may gusto istorya, istoryahin natin ugali da. Nung may gusto niya, hindi dyan marin. Sumumaro na ito dyan. Ano ba, nakatapos siya, mayabang kayo. Ano na. Okay, istorya kayo pa eh. Hingga na ang nabulog ni Dinano, hingga naklap di may sa natin yung tipulis. Parang na nga ibalog na eh. So nga, iti fellowship kiniapo Diyos iba naman. Nung mabayag ka makitong-tong kiniapo Diyos, there is always encouragement, there is joy, there is peace. So nga, bakit hindi natin piliin yung kung magkaroon ng yung mga bagay na ka-fellowship natin ang gumawa sa atin? Pagdating sa pagbibigay, dapat tayo natutuwa. Bakit? The proper motive of giving, you don't give out of necessity. You only give because you want God to give you something. That is mali. Hindi po magandang ugali yun. This is not giving, but it is bribery. Okay. Kung bakit ka magbibigay, hindi dahil kailangan mo. Hindi rin dahil magbibigay ka para magkaroon ka ng maraming, kung saan nagbibigay ka 10. Siguro itong linggo ito makatanggap ako 100. Wrong motive po ng giving. Ang giving po, ang giving, lalo sa tithes, ay obligado ka magbigay. Ibabalik man ng Diyos yung binigay mo o hindi, nararapat lang po ibigay. Okay? Yung love offering, yun po ay mula sa atin yon, mula sa atin. Yung tithes, pag-aari ng Diyos yun. Yung love offering, yun po ay mula sa ating puso kung magkano ang ating pwedeng ibigay sa Diyos. Nung nagmahal ng Diyos sa atin, the only begotten Son ang binigay. Yun po ang kanyang love gift sa atin. Kaya maalala yung December. Love gift. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sa atin naman, pag tayo magbigay sa Diyos, ang hinihingi niya, yung buhay mo. Kung ang buhay mo hindi mo ibigay sa Diyos, ay sinungaling po tayo. Sabi mo, mahal mo ang Diyos, hindi mo naman ibinigay ang inyong sarili. It is only from the mind. Nagmula sa ating mind, sa kaisipan, hindi po mula sa puso. Okay? Kaya, members, I challenge you. Ang kahulugan ng giving, hindi po basta-basta na i-disregard. Bakit? Ang giving po ay yung pong ating dapat gampanan. Dapat natin pong gagawin. Dahil ang giving po ay ito po ang ating privilege. Hindi po as a duty. Privilege. Privilege lang sa atin kung bakit tayo magbibigay. Ibig sabihin, katulad yan, si Adan po ay nagkasala. Lumapit ang God the Father. Alam ni God the Father na nagkasala. Nagtanong pa lang po ito sa Genesis. Bakit Adan? Ibig sabihin, privilege kay Adan ay binigay ng Panginoon para ipagtando ng sarili. Gusto pakinggan ng Diyos yun. Bakit Adan? Kinain mo ba iyo? Yan. Iyon ang tanong eh. Alam ng Diyos na kinain niya. Pero, binigyan ng Diyos ang privilege na magsalita, na kusa mula sa kanyang sarili. Kanya. Kaya si Adan sumagot. Ano sinagot niya? Ito kasi ibinigay mo sa akin. Physically, tama si Adan. Kasi kung hindi sana sa babae, ay hindi nagkasala si Adan. Itong ibinigay mo sa akin, Panginoon. Okay? Tinuro. Kaya, yung pagsagot niya, that is a privilege. Pribilehyo na sabihin mo naman yung mula sa puso mo.
Yung pagbibigay natin is a privilege para ikaw ay masunuri ka o hindi. If you obey, nangako naman ng Diyos, I will bless thee. Kung hindi mo ibigay, I will chastise thee. Nasa iyo yung pribilehiyo to choose. Wala po yung dictatorship. Lang sabi ng dictator. Diktadurang rehimen. Okay? Ang paganda sa diktadurang rehimen, okay, katulad dyan, hindi na dumaan po sa kaso. The suspension of the writ of the habeas corpus. Arrestuhin mo si Ninoy, naristo. Wala na po yung privilege to defend yourself in court. Arrestuhin nyo si Commander Sumulong, ay naristo. Arrestuhin nyo si Uma Sison, naristo. Inaresto nyo si ganito, Commander dati, arrestuhin. Diktadura yun. Nasa batas kasi yun eh. Nasa batas, kaya nga, iyo pong tinutukoy na constitutional right, nagkaroon ng violation. Manya. Napalitan po ang ating pong constitution sa magitan ng magkaroon tayo ng dictatorship. Kasi nasa kalagay po sa batas na it is the right of the president to defend his nation, to defend the people, or to protect the people from those dangerous people. Tulad ng si Sumulong, commander, maraming commander ang nahuli sa Tarlac. Para titingnan ni Marcos noon kasi kung mayroon pa rin gulo, pag nakakulong na ang mga ito. Ganyan. Nung nakulong si Dante, nakulong si Sumulong, maraming nakulong na commander. Wala namang gera, wala namang gulo doon. Cut na ang lahat ng cellphone, lahat ng contact sa labas. Kaya kayo pasimuno sa gulo. Dictatorship. Pero pag democratic, dadaan na sinutukoy na puro Diyos. Ayan, okay ba? Pero ang Diyos democratic. Tayo ang kumupya sa Kanya ang democratic. Hindi ang Biblia ang kumupya sa ating batas. Sa ating tama sa ating batas. Ang ating batas, kinopya po nila mula sa Bible yung po. Noong nagtanong ang Diyos, kaya constitutional rights under the Bill of Rights. Father Tolentino, si Bernas, sila po ang mga magagaling po na constitutionalist. Nangopya sila sa Bible, dito po in-expand yung tungkol ng constitutional right. That use issue of innocent until proven guilty. Kahit nakita mo yung matay, hindi mo pwedeng husga. It is by the court or the judge will give the sentence that he is guilty of murder. Yan. Ganyan. So kaya, ang batas ng tao, kinopya po nila sa batas po ng Diyos. Kaya yung ating pagbibigay, mayroon na po noon at mayroon na rin po ngayon. Kaya, mamili kayo. You have now the right, voluntarily, buong puso ka magbigay o napipilitan o hindi ka magbigay. Alam niyo naman ang consequence pag kayo po ay mapagbigay. Amen? Amen. Pagdating sa giving, marami na kasmangot. Ang Panginoon kasi pag nagbibigay, hindi lang ang Diyos kung magkano natira. Ang Diyos kung nagbigay, walang natira. Bakit? Paano masabi pa sa walang natira? The only begotten Son. Meron bang pangalawang begotten Son na natira? Wala. Ibinigay lahat. Ganun po magbigay ang Panginoon. Yun po ay love offering. Yung tithes, obligado ko magbigay kasi yung tithes talaga naman magbigay ka kasi 10% yan eh. Pinaligtad niya ng Diyos, taas niya ng 9 sa kanyang 10. Dito sa lupa, hindi ka makatagpo ng kahit ng klaseng partnership. Sa iyo 90 sa kanyang 10. Okay. Sino bang mayroon dito sa lupa ng ganyan? Nagkukultivate ka lang. Labor lang sa iyo. Binigay sa iyo ang 90 sa kanyang 10. Total mayaman. Wala. Sa kanyang 90 sa iyo 10. Ang Diyos lang muna. Sa iyo ang 90, sa akin ang 10. Sa atin po bilang mga anak ng Diyos, yung 10, mahirapan tayo dumukot pa ng 10. Bakit? Attitude of giving. The right way of giving, we should be in our hand. Puso po mga kapatid. The right kind of giving.
2 Corinthians 8:15. As it is written, He that hath gathered us, nabanggit ko yan. Hindi kailanman nagkulang po ang Diyos. At yung kung nagkukulang sa pagbibigay, ang Diyos naman ay nagbibigay din ng kakulangan. There should not be one who is rich and none so poor. Wala akong naging mahirap kahit ikaw ay nagbigay ng marami. Wala po sinabi ng Bible, noong si Pedro nagbigay sa Panginoon, naging mahirap na siya hanggat namatay, hindi nagamot ang kanyang sarili. Kundi ang matagpuan mo sa Bible, noong ang mga giver, katulad ni Abraham, ay giver yan, naging rich si Abraham. Paano nangyari naging rich? Ano ba trabaho ni Abraham? Ang matagpuan sa Bible, Abraham is a faithful servant. Tapat na naglilingkod sa Diyos. Yun mo matagpuan sa Bible. Wala akong sinabi ng Bible na si Abraham is a faithful. Faithful na naghuhukay ng ginto. Wala. Kundi faithful servant of God. At siya po'y pinagyaman ng Diyos. Paano nangyari yan? Maraming imposible sa atin that all things are possible to God. Paano nangyari? Kaya sabi ko sa inyo, maraming pong paraan ang pinanggalingan ng kung paano bintisyonan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kaya, sa church, there should not be one who is rich and none so poor. If both are cheerful giver, there is sufficiency and enjoyment of blessing of God's give them both. Pag ang Diyos po ay magbibigay, mayaman ka o mahirap ka, patas po ang pagbibigay. Ang timbangan ng Diyos, hindi yung kalaki, kundi yung timbangan ng puso. Ang tao pwede mong linlangin sa magitan ng mind. Katulad yan, nung namatay si Hitler, ay namatay itong mga Jewish people sa Italy. Pinatay itong mga si Hitler, itong mga marunong sa bansa, itong magagaling. Mussolini, pinatay po marami sa mga Jewish people. Si Pope na nagmula sa Rome, pumunta po doon at umiyak. Iniyakan po yung maraming mga Hudyo na namatay. Iyak. Sasabihin niyo po, ako nang bahala yung lahat na namatay. Bibigyan ko sila ng yung mga lilumunday na aming gastos po nila nagapos ang luma. Nung basahin, adagang hilig ko kasi ada akong nawala sa akin yung book na yun. Nandun si Hitler, Mussolini, at saka si, ano yung isa? Nandun yung 3 powers. Nandun po sila, sumaludo kay Pope ng Rome. Napunta po sila sa Rome kasi sila ang finance provider po ng pangailangan tumasakit. Kasi ang plano ng Rome, there should be one government, one religion. Kaya nagkaroon ganon. Alam natin na sila po, nandun po sino yung mga Pope, sino yung mga bishop, sino yung mga nandun. Sumaludo po itong tatlong magigiting na general. From the mind yun, pakitang tao, pwede silang linlangin ang mga tao na hindi mula sa kanila ang utos. Pero ang Diyos kita niya po ang lahat ng mga bagay na ito. Ganoon din po sa giving natin. Yung, sa katulad yung ginawa ni Pope. Na ito po yung ito. Talaga naman si Father. Napagbigay si Father. From the mind. Without doubt. Pwede malinlang sa tao. Talaga ni Father. Pagdating po sa mga ladies, marami mga asawa at mga pare. Kaya yung mga inanakan nila, meron silang ng mga bata, alagaan ng mga bata. Kaya paglabas yung madre, parang nanay na. Tapos sinusulong na bawal mag-asawa ng ganito. Sila mismo ang gumagawa niyan. Mayroon kang ebidensya ko sa marami na. Mayroong pare na na-convert mula sa Pinyan, Laguna. Siya ang nagsabi. Nag-testimony sa harapan ko ng baptist sa San Pedro, Laguna. O isang pare, tapos ako ng ganong seminaryo sa Rome. Nakita ko ang daming alagaan ng bata. Saan galing mga bata niya? Huwag mo na yung tanong natin. Kaya, bawal mag-asawa. Sabi nila, di ba gano'n? Pare ko ay hindi mag-asawa. Hindi pwede mo magpapatay. From the mind yun, from the mind.
Pwede mong malinlang ang mga tao sa harapan ko ng tao dahil sa karunungan ng pagtakip at mamaskaran. Pero sa puso, alam ng Diyos yan. Doon ka sasagot sa Diyos during the judgment day. Hindi pa naman itong huli Meron pa tayong pangalawang pagkikita. Magkikita pa rin tayo sa pangalawang buhay. Absent of this body is present to the Lord. Kaya magpapakita ka pa sa Panginoon. Absent sa Panginoon, present ka pa rin sa body ito. Buhay pa rin. Buhay pa rin tayo. Kaya, lahat po ng ating ginawa, noong simula na kilala mo ang Panginoon, sasagutin mo lahat sa Diyos ay iyong pong ginawa. That is a personal account ang Lord. Doon maididak yung ginawa mong mabuti nung ikaw po ay anak ng Diyos. Kung ganito ang kalaki ang reward mo, idididak yan. Okay? 1, 2, 3, 4 puntos, lahat points. Deduction naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O di, kung nagkulang ka, ikaw ngayon ang may utang. Sasabihin ng Diyos, wala kang reward. Ang sabi ng Bible sa Revelation, iiyak ng gusto yung walang matanggap na reward. Kung ganun katindi sa pagkabigo sa lupa, mas matindi po yung pagtanggap na walang reward. Kawawa naman tayo. Kaya habang maaga, sinasabi ng Bible, magbigay ka, ibigay mo sa Kanya, ibigay mo na, wala na problema kapatid. Kailangan lang ang heart. Paano pastor? Mahirapan ako magbigay. Be honest. Honest lang tayo. Kung ibinibigay mo yung sobra, hindi kailangan yan. Ang kailangan ng Diyos sa'yo, yung buong puso, magbigay ka. Unang ibigay mo, buhay mo. Kung ang buhay mo hindi mo ibigay, imposible magbigay ka ng todo sa giving, sa tithes, and of love offering. Imposible magbigay ka dyan. Bakit? Buhay mo nga, hindi mo binigay. Ano ka? Sinungaling tayo. Kaya ang mahalaga, number 1, ibigay mo ang buhay mo. Pag ibigay mo ang buhay mo, buong puso kang magbigay. Dahil bakit? Mayroong may-ari sa iyo. Yung pong lumikha sa amin. Kaya I challenge you, kamang kapatiran po ng Norway, giving is not, hindi ka pwede maging mahirap sa pamamagitan ng pagbibigay. Kundi ang giving, magbibigay ng peace. Magkakaroon po tayo a long life. Magkakaroon po tayo ng joy in a Christian life. Hindi po kahulugan na maging mahirap. Kung yun po ang pagkaunawa natin, let examine first ourselves before we give. Kasi nagkakasala po tayo. Ito yung tinutukoy na little faith. Pag little faith, it is a sin. It is better for us to know God, kilalanin kung sino ang Diyos sa buhay mo bago tayo magbigay. Dahil kung ang sukatan ng pagbibigay, hindi natin malamangan ang Diyos sa giving. Hindi natin din malamangan pagdating sa tithes. Lagi lamado ang Diyos. Tayo lagi nagkakautang. Lord God Almighty, maraming Panginoon, sa iyong mga salita na aming pong pinagbulay-bulayan, nawa Panginoon magkaroon sa amin ng encouragement. Magkaroon sa amin, O Diyos, na kami po'y gampanan ng aming tungkulin bilang iyong pong tinubos. Dalayan ko, O Diyos, nawa na unawaan ng bawat isa ang minsaheng kahulugan ng giving. Na ang giving po ay una ibibigay namin ang sarili buong puso to glorify and to exalt thy name. At ganun din po ang giving ay yung mga pinagpaguran ng aming pong ginawa after we say ay kailangan namin ibigay dahil it is our privilege to give. Dalayan ko ang bawat nananampalataya nawa na unawaan nila ang kahulugan ng giving. Ganun din po, hindi lang po yung mga membro ng San Mateo o itong mga nandito po, mga members ng Gitsimani dito sa Sabela, kundi o Diyos sa mga kapatiran nasa ibang bansa, sa Norway, sa Karen, ganun din po kay Joy, mga kapatiran nasa ibang bansa, Panginoon, I pray, O God, na nawa na intindihan po nila ang kahulugan ng giving. Wala na po ibang rason o reason why na kami po yung pong tinubos, kundi kami po, O Diyos, maging faithful sa larangan ng paglilingkod. Dahil ang buhay namin sa lupa ay pansamantala lamang. Ang lahat na mayroon kami mayroon bawat isa sa lupang ito ay mawawala rin sa uli. Dalayan ko, O Diyos, na ang lahat ay sa iyo rin po galing. Dalayan ko, O Diyos, ikaw laging may taas sa lahat ng aming buhay na magamit pa kami sa iyong ministry according to thy grace. Thank you, Father, in Jesus Christ I pray. Amen. God bless.